bumalik ako dito sa lambak ng pangarap dahil natupad siguro sabi ni Lord, sige, uminom ka na ulit. Kaya nung uminom ako lang dyan, grabe ang sipag ko agad. Lumalaban pa ako ng patas mga ka-sword eh. Pinaghirapan ko talaga. Salamat! Thank you. Hindi porket ako yung nauna, ako yung mas mataas. Hindi siya pwede ipakita mga kasi ano siya, rap artist, kilala siya. Kay Joseph. Mayaman ka, kuya. Yes! Ikaw, ang tagal mo nang nagbablog. Wala ka pa rin ito. What's up mga ka-sword? Ano ka si Wolverine? Magpagupit ka na kasi! Wag mo na. Nandito lang ako sa lambak ng pangarap dahil sa lahat ng mga nakasubaybay sa akin, lalo na sa aking YouTube channel, ay madalas akong tumambay dito dati at meron akong clip mga ka-sword na sinabi ko na balang araw magiging akin ka rin or something like that or parang gano'n na sinasabi ko na ano na magkakaroon din ako ng ganyan or parang ang sinabi ko yata, hindi ko na mahanap eh, hahaba pa naman ng vlog ko. Parang sinabi ko na magiging akin din yan, yung mga nakikita nyo yan magiging akin. Hindi naman yun talagang hindi ibig sabihin nun na itong area na to, kasi ito nga yung lambak ng pangarap eh. Parang ibig sabihin nun magkakaroon din ako ng ganyan, magkakaroon ako ng lupa. So kaya nandito ako ngayon. Di ba meron pa akong tuktok ng tagumpay. Saka na yun. Dito muna ako sa lambak ng pangarap kasi dito ako nangarap ng mga lupa eh. At salamat kay Lord. Salamat kay Lord mga ka-sword dahil alam naman ng iba yun, nabanggit ko na sa mga live at sa mga vlog ko na sa wakas natapos ko rin yung hinuhulugan kong lupa no, doon sa Kalatagan na hinuhulugan ko sa Tagaytay sa opisina nila Mamo. Shout out kay Mamo Dilia, aking ninang. Thank you very much. At bago pa yun mga ka-sword, natapos ko na rin yung sa lupa na para kay Nanay Sword naman, doon naman sa Pinyan. Bago pa yun, meron pa akong isang lupa na kinash ko naman yun, no? Yung unang lupa na binili ko cash yun sa Pinyan. So meron akong 3 lupa na binigay ni Lord. At syempre sa lahat ng mga solid na supporters ko, thank you sa inyo dahil kung wala kayo, wala akong ma-invest na ganun ngayon. So sobrang saya ko lang kaya bumalik ako dito sa lambak ng pangarap dahil natupad eh. Akalain mo yun. Pero hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban mga ka-sword. Tapos ko na fully paid ko na siya lahat. Ang problema lang, hindi pala biro no kapag mayroon kang lupa. Bukod sa tapos na, pero yung pala, meron akong mga ano eh, dead of sale. Pero yung pag-transfer ng titulo pala, hindi pala biro yun. Matagal-tagal pala na proseso yun. So gagastos pa ako ng medyo malaki-laki, pero okay lang. At least ang importante ay tapos ko na siyang hulug-hulugan buwan-buwan. So aayusin na lang yung sa munisipyo at saka yung sa iba pang mga kailangan gawin, no? Nandun naman yung office, sila nang bahala doon. Ang ako ay mag-provide lang ako ng financial, tapos yung mga kailangan bayaran. So medyo malaki-laki ang babayaran ko doon sa ano, yung sa Kalatagan kasi medyo malaking area yun eh. Yung sa Pinyan hindi naman ganun kalaki yun. Yung isa wala na akong problema doon. So hinahantay ko na lang yung mga titulo. Baka abutin pa ng taon siguro yun. Or ano kaya? Wala pa, first time ko eh. Sa mga nakabili po ng lupa dyan, pwede kayong mag-comment kung gaano katagal ang proseso ng mga ganyan bago mo makuha mismo yung titulo. Yan. Yung pakiramdam ko ngayon, hindi pa siya ganun ka perfect talaga. Pero siguro pag nakuha ko na yung titulo, no, nakapangalan sa akin. Yung ibang lupa ko kasi nakapangalan kay Mrs. Pinangalan ko talaga kay Mrs. Sniper yun kasi nga kung sakali mang, di ba sinabi ko na dati na kapag maghiwalay man kami, meron siya lupa. At isa na lang, meron pa ako isang lupa mga ka-sword na yun ang sunod na malaki, no? Ang pinakamalaki kasi yung sa Kalatagan. Ang susunod yung dyan sa Bukana,
no, yung sa doon sa lupa nila Atilea doon, di ba, may hinulugan din ang lupa doon. So yun na lang. Siguro mga konti na, nasa mga 400,000 na lang ang kulang ko doon. So mabilis na lang yun kasi yun na lang ang hulugan ko na naman ngayon. So wala na, tapos na lahat ng mga motor ko. Yung may dalawa akong motor na hinulugan kasi hindi ko lang napapansin kasi di ba tinamad ako mag-vlog nung nakaraan. Tapos bigla ko na lang na-realize kanina, nung sumahod ako itong mga nakaraan, hindi kasi ako sumahod ng lakihan. Saktong-sakto lang para sa amin yung sinahod ko kasi hindi nga ako nag-vlog talaga ng gusto noon, yung mga time na yun. Pag tingin ko, sabi ko, paano nagkasya yung sinahod ko doon sa mga kailangan namin. Yung pala, wala na akong binayaran. Hindi na ako naghulog ng motor. Hindi na ako naghulog ng mga lupa. Tapos na pala lahat. Kaya nakakaramdam ako ng luwag-luwag. Sarap sa pakiramdam. Pero yung sa mga anak ko, wala, permanente pa rin yan. So hindi ako pwedeng ma-stack ng matagal. At syempre maraming salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ulit ng lakas, mga ka-Sower. Binigyan niya ako ng sipag kasi tinambad na talaga ako nung mga nakaraan eh. Ilang araw akong walang upload. Kaya ngayon, siguro sabi ni Lord, sige, uminom ka na ulit. Sabi siguro, sige Japper, uminom ka na lang ulit. Mukhang kulang ka lang sa alak eh. Kaya nung uminom ako lang dyan, grabe ang sipag ko agad. Nakakatatlong upload ako sa isang araw. Ang bihira. Nakalimutan ko yung tripod ko. Dapat ito, stand ko lang dito to eh. Nakaganon lang oh. Dapat nakatayo lang siyang ganon. Nakalimutan ko kung galing yung tripod. Ito, meron akong isang tripod sana kaso walang tornilyo. So hindi ko rin siya magagamit. Comment kayo mga ka-Sower. Hindi, alam nyo, sa tanang buhay ko, never pa talaga eh. Never pa ako nagkaroon ng sariling lupa. First time yan. Kung sakali man, kung sakaling matapos na lahat yan, sarap siguro sa pakiramdam. May plano ako sa mga ini-invest kong lupa eh. So, hindi talaga siya basta-basta. Hindi biro talaga kapag nag-invest ka ng lupa. Pero kapag natapos naman, napakasarap naman sa pakiramdam. Tsaka para na rin yan sa future. So, yung maraming salamat sa gin. May mga nag-comment sa akin na simula doon nung uminom na ako ulit, sumigla daw ako. Ang tamlay ko daw nung nagpahinga ako sa alak. Ako rin, napansin ko rin. Mukhang may babalik. Balik yun. Picture na yun. May sticker na to, ang dami. Tara! Hey! Balik! Hey! Tara! Babalik yan. Akala ko babalik. Babalik ka! Aw! Bumalik. Bumalik. Saan po tayo? Dagat? Dito? Kalayo? Picture. Yan. Picture ko kayo. Wala na sa pwede no? 1, 2, 3. May sticker ako. Salamat. Ingat kayo. Thank you. Salamat. Thank you. Yeah. Sa Facebook yun. Sa Facebook kasi pangapagugulat daw yung mga nagbabiral. Basta mga ganyang kabataan, mga Facebook yan. Ha? Uy, pahingi! Pahingi kay mangga. Kunti lang. Ayan, na. Salamat. Thank you. Salamat. Abangan ko yan. Yeah. Oh, naka-blur pula. Mamaya! Naka-portrait pala. Hindi malinaw yung kanilang mga mukha. Hindi na ako mangga.
Salamat. Dito na nakasandal. Gawa din ng paraan para makatayo yung ating cellphone. Yan. Pasensya na kayo sa... Oh! Pasensya kayo sa poste dyan kasi wala eh. Dito lang kasi may poste eh. Iyaan nyo na dyan. Yan. Ay! Nasaan ako? So, hindi rin biro mga ka-showbird sa pagbablog. Alam naman natin na nag-umpisa ako sa para konting views, tapos umangat ng bahagya sa YouTube, sa Facebook, hanggang sa naranasan kong mag-million views, hanggang sa humina na ulit. So ganun talaga, pero ngayon ay nakakasurvive pa rin naman. So siguro may 5 years or 7 years nag-start ako ng 2019 eh. 5 years pa lang kung tutuusin. Pero kung doon natin computein sa kung kailan ginawa yung YouTube channel ko, 7 years na. Kasi 2017 eh. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kaka 25 pa lang. So 7 years na ako sa social media industry. No? So sa loob ng 7 years, yan pa lang yung mga, bukod sa mga motor, mga ibang mga anak ko, yung mga, kung ano man yung mga buhay na naayos ko, kasama na yung mga kaibigan ko na kung mayroon mang mga tao na naisama ko sa pag-angat, nakaranas din ng ganun, kung mayroon man, kasama na rin sila, no? Pati na yung mga naipundar ko, yan, sa loob ng 7 years. Baka isipin ng iba na, grabe naman 7 years, ang tagal. Hindi po, kasi hindi po matagal yun. Sakto lang ayon sa mga kinikita ko. Dahil hindi lumalaban pa ako ng patas mga ka-showbird eh. Pinaghirapan ko talaga. No, I'm proud na proud ako sa sarili ko. Itong channel ko na nagkaroon ako ng ganitong buhay, nagkaroon ako ng ganitong achievements na katulad ng hindi ako tumanggap ng mga promotions, alam niyo naman 'yan. Walang dayaan, as in revenue lang talaga. Siyempre, malaking bagay din sa akin yung mga clothing, no? Tsaka yung mga nagiging sponsor ko nung mga project ko noon, no? Yung mga ginagawa ko, mga tulong-tulong. Yan, malaking bagay yan sa channel ko. Mga sponsor, no, siyempre, bukod kay Lord, ang pinakamalaking ambag sa aking channel, kung ano man yung narating ko ngayon, ay yung mga panonood ninyo talaga, yung mga supporters. Maraming salamat. At siyempre, special mention na rin sa misis ko, si Mrs. Sniper, dahil talagang nandyan lagi sa likod ko, no? Kung wala akong marating ngayon kung wala si misis, kung hindi siya nakasuporta sa akin. So napakalaking part talaga ni Mrs. Sniper sa mga... Ang ingay nyo naman! Mga naipundar ko ngayon. Ayan. Tayo mga kasun. So meron akong meron lang akong mga nabasa ang comment, ilan lang naman na, Jap, bakit yung bahay nga, di ba may pinapagawa akong bahay sa Bukana na hanggang ngayon hindi ko pa rin pinapatapos. So meron akong mga kaibigan na mga vlogger na nauna pa ako, na ngayon ay may mga sariling bahay na may nagpagawa na sila ng bahay. Tapos may mga ikaw wala ka pa rin bahay, sila nauna ka pa sa kanila, eh sila may mga bahay na. May mga bahay na. Mga ka-showbird, ganito kasi yan. Hindi porket ako yung nauna, ako yung mas mataas. Sabi ko nga sa inyo noon, ako ay, kung meron mang dumaan sa akin, ako isang tulay lang. No, kapag tumawid na sila dyan sa akin, sila na ang dumiskarte sa kanilang patutunguhan. Hindi ko nasakop yun. Oh, balik, picture. May sticker ako. Bumalik. Maraming pandesal ah. Oh, meron. Sticker. Nadamay ako sa kanya sa yung siya nagkaasawa sa foreigner pero nag-Pilipino pa kami. Mahirap nasira ako sa iba. Kaya po sana dahil ako nag-champion ako sa rap contest, tapos yung YouTube channel ko, Facebook page ko, wala. Sinira niya lang. Kala ng pag-aaway namin pagsiselo. Hello! Tingnan yan! Hindi ko nga po napatayo ako dito dahil sa yan, bagong buhay muna ako dahil nga doon sa amin nakakaya.
sa rap artist? Hindi naman sa magaling talaga ako totally mag-compose. Kahit kayo po yung vlog nyo, Oo. papanood ko po kayo. Magaling po kayo sa akin paggawa ng mga... Kanta? yung background nyo po Oo. sa vlog nyo. Hindi siya pwede ipakita mga kasi ano siya, rap artist, kilalang kilala siya. Ano sa? Okay niyo. Ako'y proud sa inyo. Nabibilib ako sa mga vlog nyo. Salamat. Galing. Sige. Oh. Salamat ah. Yo mga kasumerd, ano siya, rap artist. Nagpa-viral pala siya dati. Nag-request siya na wag na lang isama yung mukha niya. Hindi ko isama. So kung baka baka syempre nakakahiya dun sa mga isang barangay doon sa kanila. Ang lupit no. May mga ganun palang nangyayari sa buhay. Kalain mo yun, nakilala niya ako. Yan, so tuloy-tuloy tayo mga kasumerd. Yun nga no, hindi po ibig sabihin na kapag ako yung nauna, ako yung magaling, ako yung mas mataas dapat. Hindi po. Meron pa. Ano ba natawag ya? Matapos talaga tayo nito. Alright, so yun nga no, hindi porket tayo mapuputol ng putol eh. Hindi porket na tayo ang nauna ay tayo ang mas magaling, tayo ang mas nauna dapat sa mga achievements. Hindi po, nakadepende po yan sa ating kakayahan, sa mga abilidad natin. May limit yun eh. Marami pong mga dumaan sa akin na mas magaling pong lumiskarte sa akin, no? Mas magaling po sila, mas may karisma sila. Nagkataon lang na ako yung nauna. Maraming dumaan sa akin na mas magaling humawak ng pera. May mga dumaan sa akin na mga binata, wala pang may pamilya pero hindi katulad ko na daming anak. Ganyan po. Depende po din sa estado ng buhay. No, merong mga mas masipag sa akin. Nagkataon lang na ako yung nauna, pero mas nauna sila doon sa katulad ng halimbawa nakapagpatayo na sila ng bahay ngayon, settle na sila sa bahay, 'di ba? Ako wala pa. No? So ako tuloy-tuloy pa rin. Ganun po yung mga kasoward. Hindi porket tayo ang nauna sa larangan ng pagbablog. Kapag meron tayong pre-promote, kung meron man akong mga pre-promote dati, kung meron mang dumaan sa akin dati na mas angat sa akin ngayon, ang ibig sabihin po nun ay mas marunong o mas magaling sila, no? Mas maayos yung pag-handle nila. Mas magaling sila sa akin, mas tinangkilik sila ng mga tao, no? Pero hindi ibig sabihin nun ay makikipagkompetensya tayo sa kanila. Yung ibang nagko-comment kasi ay hindi malawak yung pag-uunawa nila eh. Hindi sila nag-iisip ng maayos. Ang iniisip, lalo pag basher, ang iniisip agad, wala na, nalampasan ka na ni ganito. Eh normal talaga yun eh. Normal talaga na mayroong lalampas at lalampas sa'yo dahil hindi lang naman ikaw ang nag-iisang tao sa mundo. Kung ako ay kumakanta, mayroong mas magaling sa akin na singer. Kung ako ay mabilis tumakbo, mayroong mas mabilis sa akin tumakbo. Kung marunong man akong mag-vlog, mayroong mas magaling sa aking mag-vlog na hindi lang matsempuhan ng mga kulang lang sa promotion siguro. Nung na-promote ay nakitaan ng mga tao na napakagaling pala nitong vlogger na to, so mas tila ng kilig sila kaysa sa akin. Ako, masaya ako sa mga narating nila. Yung iba, lalo na yung mga nangbaba sa akin, pinipilit nila sa mga comment section na wala na, ikaw ang tagal mo nang nagbablog, wala ka pa rin ganito, wala pa rin ganyan. So darating din naman tayo dyan hanggat may kakayanan tayo. So iba-iba kasi ang abilidad ng tao mga kasoward. Iba-iba ang abilidad, iba-iba ang diskarte, iba-iba ang kakayahan. So yung kakayahan ko hanggang pang 7 taon, pang 8 taon, kaya ko nang tapusin lahat ng mga gusto kong mangyari sa buhay. Yung iba, yung kakayahan nila, kaya lang nilang 4 years lang kasi mas sumikat sila, mas kumita sila ng malaki, mas marunong sila, mas magaling silang mag-handle ng kung anumang biyayang meron sila. So depende po yan sa ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Kung ako ay binigyan ako ng motor ni Lord para sa travel, tapos meron akong kaibigan na mas nauna ako sa kanya, pero ang binigay sa kanya ni Lord na sasakyan ay kotse. Di ba mas komportable siya nga makapag-travel ngayon, mas malayong mararating niya kasi makakadaan siya ng NLEX. Ganun lang po, pero hindi po ibig sabihin na kung ano man yung mararating niya ay hindi ako makakarating doon kahit nauna ako sa kanya, kasi may motor din ako eh, siya may kotse, makakarating din ako doon. Alalay lang, siya mabilis, kinakakotse siya eh, di ba? May ganun lang yun.
No, so sana lawakan niyo ang inyong mga utak, yung mga nagsasabi ng ganyan, no. Sa akin, ano lang ako, alalay lang kasi siyempre mga ka-sword. Yung bahay ko naman, shout out! Yung bahay ko naman kasi pinapagawa, napakalaki naman kasi noon. No, ikumpara nyo doon sa mga binabanggit nyo sa mga ginagawang bahay ng iba. No, tsaka ano yun? Oh, pati yung baka, hello! Why ka lang dyan ang damo? Ganyan lang mga ka-sword. Ganun lang po ang buhay natin. So wag nating kapag nalagpasan tayo ng isang, halimbawa, mga kaibigan natin, yung mga inggit, no? Kapag nalagpasan ka ng isang kaibigan, huwag ka nang makipagkompetensya. Magiging masaya ka na lang sa kanya dahil hindi mo mapipigilan na mayroon talagang tao na mas aangat sa'yo. Ako 37 years old na ako, baka mamaya kung aabot mo ako ng 50, yung mga si JJ, isang taon pa lang yun, malay natin kung mas magaling sa akin yun sa anumang mga bagay, mas magaling. May mga ganon, yung iba hindi pa pinanganak na ang taong mas gagaling pa sa'yo kung anong mang merong galing ka ngayon, di ba? Hindi lang ikaw nag-iisang tao sa mundo na mayroong taglay na kakayahan na ganyan. Mayroong mga tao na mayroon kang may encounter na mga tao talaga na magiging kaibigan mo, no, na mas aangat pa sa'yo sa parehas kayong larangan na ginagawa. Kung ikaw ay magaling mag-vlog, halimbawa ako marunong akong mag-vlog, may tinuruan ako na mag-vlog, tapos siya sumikat ng gusto, nalagpasan ako sa followers, di proud ako doon. At least dumaan siya sa akin. Pero nung pagdaan niya sa akin, pagdating niya, paglagpas niya sa akin, siya na ang dumiskarte noon. Wala na ako sa buhay niya doon. Kaya marunong siya, magaling. Yan. So, wag niyo isipin na wala, napabayaan ka na ni ano, wag ganun kasi ang tao iba-iba ang kakayahan. No, iba-iba ang kakayahan. May maraming tao na mas marunong talaga sa atin. Pero magpasalamat pa rin tayo dahil binigyan tayo ng ganitong buhay ni Lord na hindi na lalasak, nararanasan ng ibang mga tao, no? Yung 7 years mga ka-sword, ito bibigyan ko kayo ng example 7 years nagkaroon ako ng 3 lupa na fully paid na. Pero ang mga titulo ay processing pa lang, no? Tsaka hindi biro yung mga binayaran ko doon. Magbibigay ako ng comparison na meron tayong mga OFW dyan na ilang taon na sa ibang bansa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakabili ng lupa. Iba-iba ang mga dahilan. Yung iba kasi may pinapaaral, yung iba hindi ganun kalaki ang sinasahod, diba? Maraming mga iba-iba ang dahilan. Meron namang iba dyan, meron na mga property dito sa Pilipinas, pero inabot ng 10 years, 20 years, yung iba nga 30 years pa eh. Yung mga nag-umpisa talaga sa wala, no? Meron, no? Comment kayo. Ito ay kinumpara ko lang kasi aram ko meron talagang ganyan na ang iba talaga ay umuwi sa Pilipinas na luhaan, wala talagang napundar. Meron talagang ganun. Yung iba may naipundar, sobrang tagal na sa ilang taon na tumanda na doon. Pag uwi dito, saka pa lang nila ma-enjoy yung mga napundar nila. For how many years? Samantalang ako, mga ka-sword, 7 years pa lang ako sa pagbablog, nakapundar ako ng mga ganitong bagay. Marami naman ako nabili na talaga eh. Marami akong mga, bukod dun sa mga luho, katulad ng mga motor, ang dami kong motor, di ba, mga lupa, naayos ko yung mga anak ko, pamilya, di ba, sa loob lang ng 7 years. Isipin nyo man kung gaano ako kapalad na nagkaroon ako ng mga ganyang bagay, samantalang ibang mga kababayan natin, especially yung mga OFW na nagpakahirap sa ibang bansa, ang tagal nila bago na ipundar yung mga ganung bagay. Congrats dun sa mga laki ang sahod, yung napunta sa ibang bansa na talagang nakapundar kaagad, malalaki talaga ang mga sinahod nila. Congrats, pero mayroon talagang mga OFW na hindi ganun kalaki ang mga sahod nila, tapos ang dami pa nilang mga pinag-aaral dito sa Pilipinas, tapos mga na-scam pa yung iba, diba? Mayroong ganun. Yung iba naman, ang dahilan ay talagang hindi sapat ang mga sinasahod nila doon para makapundar ka agad sa loob lang ng 1 taon, 2 taon, no? Kailangan pa nilang bumuno ng mga 10 years bago sila makapagbayad ng mga lupang hinuhulugan dito sa Pilipinas. Mayroong ganun. Kaya nga ako, mapalad ako dahil pinagkalooban ako ng Panginoon ng ganitong estado.
Sana all. Na hindi ko kailangan mag-abroad para magtrabaho ng katulad nila pagpakahirap kasi mayroong ganitong pribilehiyo na binigay sa akin ni Lord. Dito ko na lang ako magtrabaho. 7 years, malaking achievement na sa akin yun. Pero hindi ko kayang gawin, hindi ko hindi ko nagawa yung katulad ng iba na one time big time na sobrang sikat talaga. Pag sobrang sumikat ka talaga, biglaan din talaga ang pera nun. Sila iba, malakas ang karisma nila eh. Mas tinangkilik sila ng mga tao. Mas marami kang sa social media, mas maraming views, mas kung sikat ka na sikat. Balik. Balik. Mas malaki ang chance na magkakaroon ka talaga ng biglaang maraming pera sa maayos na paraan dahil sa kasikatan. No? So kayang-kaya nilang magpundar ng mga naipundar ko sa loob lang siguro ng 1 taon. Oy, shout out! Naka-vlog ako, okay lang? Okay lang. Sabi ko na nga ba. Sniper eh. Yan! Saan kayo? Okay na, galing kami ng Matabungkay. Nag-swimming? Hindi, nag-inquire pa lang. Saan ang gawin nyo? Pabalik ako ng Maynila, siya ihatid ko lang ng Cavite. Bayaw ko. Layo pa. Bakit boss? Joseph. Ay, shout out kay Joseph. Marlo. Yun o. Nakita din sa vlog ni Idol o. Sabi ko na nga ba, dito ka eh. Lagi ako dito eh. Oo nga. Dito lang tong bayan mo eh. Diba? Dito lang. Yan. Picture ako Idol. May sneaker ako. Yun. Lagi kami nanonood oh. Linggo ka wala. Oo, pag day off. Salamat. Ibigay ako sa iyo eh. Medyo matangkad pala ako ng mga. Ang tangkad layo, tangkad. Medyo matangkad ako na po. Ina-estimate ko nga magkasing tangkad tayo. Kasi nakikita ko sa vlog. Tangkad ka. Sabi ko matangkad ka. Marami yung nagsabi pag nakita ko sa personal, akala laki ko daw. Hindi, sa GoPro kasi GoPro ang gamit ko eh. Hindi ka kagwapuhan sa camera eh. Sa personal lang talaga eh. Ano? Pinahaba mo na naman yung eh. Gusto ko mahaba yung ganyan eh. Ano Idol? Maraming salamat. Thank you. Salamat. Ingat. Check po ang muna. Kawaii yung asawa ko kasi Idol ka naman. Napanood namin lagi yan. Bago ko matulog kasi, nakakatulugan ko na. Uy, patay mo na yung cellphone. Anong model to? 18? 2019. Mas sarap. Ay, katulad ng aking yan, yung blue. Dungis lang kasi kanina. Ayun pa sana ako umaga. Siraan ako. Dito. Ang filter doon. Buti sa Cavite, pakauwi na ako. Marami naman kami. Gagawa. Oo, may kaibigan ako na mekaniko. Sensya ka na, nakabala ko yung... Hindi, okay lang. Bumaba pa kayo vlog eh. Punta ko ng sa inyo, sa Nasugbo, bibila ko ng clothing mo. Meron ka pa ba? Mayroon pa doon mga luma na yan eh. Pero may parating ka? may parating ako. Sige, hintayin ko yun. Oo. Ito kasi pupunta lang sa Cebu eh. Biyahe ko. Idol. Sige. Ingat. Sniper. Ganyan yung sniper ko yung binigay ni Louie. Yung blue. Nakaraan, pinanood yung mga biyahe nyo ng eh. Yung sa Biskaya? Mga Norte. Oo. Ganda. Pinakapos ko. Idol, maraming salamat. Ingat. Ingat. Salamat. Ganda ng sniper niya. Oh, narinig niyo mga kasaward ha? Hindi ka kagwapuhan sa personal. Hindi ka kagwapuhan sa vlog. Sa personal lang gwapo. Wow! Lalaki pa nagsabi nun. Hindi kaya sila ayos yun. Karina. Shit, dog! Ay, joke lang.
Joke lang. Alright. So, balik tayo dito. Kita naman tayo. Ayan. Alright. Kasi kami ako. Oh. Hi! Wag kayo naman sa vlog ko. Walang away naman. Mangga, kuya. Yes! Kuya, Ha? ito mangga. Oh, isa lang kunin mo. Oh, ano ginawa? Binawasan pa isa. Ay! Gusto niya sticker para masubscribe niyo naman ako. Saan yun? Oh, hindi ako narinig. Pinuwasan ako ng isang mangga. Loko ko yung batang yun ah. So yun na nga no. Nakalimutan ko na kung saan tayo nagtapos. Sa ano ba? Yun lang ang magiging mag-a-advise man ganyan sa mga vlogger na katulad ko. No, yung iba kasi katulad ngayon, ang daming nangyayari ngayon na humina talaga lahat ngayon eh. Lahat humina, bumagsak talaga ang mga views. Isa na ako doon. Pero ako, ginagawan ko talaga na siya ng paraan na maka-accelerate pa, maka-survive pa. Yung iba kasi wala na, tumigil na, naghanap ng ibang pagkakitaan, especially nag-reels na yung iba. No, marami sa Sword family, ang dami nang nagre-reels na sana kumita sila ng maayos doon, sana magtagumpay din sila doon. No, kasi sa reels, ang hirap sa reels mga ka-Sword dahil kailangan mo doon, mabilis ang pera doon, mabilis ang pera, kailangan mong mag 1 million lang talaga, kailangan million ang views mo doon para kumita ka ng maganda. Nasa mga $200 yata ang kinikita ng 1 million views. Kaso lang, hindi lahat ng million views mo ay kumikita ng maayos dahil matindi si Meta. Ang iba nag-iiyak dahil hindi nakasahod, nagre-restrict, nalilimited. Hindi katulad sa YouTube. Kaya ako pinag-aralan kong mabuti. Itong nakaraan, sinubukan kong mag-reels. Diyos ko po, ibang-iba talaga sa YouTube. Kaya hindi niya kayang i-cover yung mga kinikita ko sa YouTube kahit pa mag-million ako sa Facebook. Kasi hindi naman talaga, buti sana kung lahat ng upload ko million. Hindi kaya, hindi ako katulad ng iba na million talaga, kaya nilang kumita ng malaki. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung Facebook ko, tinanggal ko yung Messenger ko para wala akong makachat, wala akong mapanood ng newsfeed sa Facebook para makapag-focus ako sa YouTube. Kaya kita nyo ngayon, nung kalagitnaan ng March ay talagang medyo nakahabol ako ng pagbablog. So, okay din naman. Masasahurin ako ay makakapangbayad pa rin naman ng bills. Sa awa ng Diyos. Kailangan na magpahinga. Pero sa totoo lang, sumigla ako nung nakainom na ulit ako ng gin. So, sana bigyan pa ako ni Lord na mas maayos pa na katawan, malakas. More blessing pa sana. Kasi katawan lang ang puhunan natin para kumita dahil sa pagbablog nga. Hindi ako mag-asawang magpasalamat sa inyo, sa mga supporters, dahil hindi naman talaga biro yung mga binigay nyo sa akin, ang mga naipundar ko, kung ano man yung meron ako ngayon ay hindi talaga yan kayang gawin ng ibang mga tao dahil financially involved. Hindi lahat ay pinagkalooban ni Lord ng ganun. So isa ako sa mapalad dahil meron akong ganitong buhay. Pero meron pang mas mapalad sa akin dahil meron silang buhay na mas maayos, mas maganda, malayong-malayo sa akin, mas angat sila. Masaya tayo para sa kanila. Dito masarap magkwento ng mga ganong mga achievements, mga bagay na positive sa mga nangyayari sa buhay mo, especially sa akin dahil talagang ito tambayan ko talaga itong lambak ng pangarap Shout out doon kung sino man yung nagbigay ng pangalan nito kasi nagtanong kasi ako dati sa vlog, ano kaya magandang ipangalan dito? May nag-comment na lambak ng pangarap, nakalimutan ko lang sino yun. Yan, ikaw ang nagpangalan nito. Dito ako lagi dati, na lagi kong iniisip, magkakaroon din ako ng ganyan. Meron akong ginawa, kasama ko si Rhea Patch. Gumawa kami ng vlog dito, na pinakita ko muna sa camera. Yan. Tapos sabi ko, lahat ng makikita mong yan, ay hindi akin na gawa mong ibenta. Yung old joke na yun, pero binuhay lang namin. Yan. Lagi marami akong clip dito sa area na to. Lagi kong sinasabi na magkakaroon din ako ng, dito rin yun, yung nagkaroon ng yung palayan. Sabi ko magkakaroon din ako
ganun pala yun, di ba? Na nangyari din sa akin yun. Yung lupa talaga. Pinaka magandang investment na yun kasi pag naipon ko lahat yun, pag nakuha ko yung mga titulo, siyempre, pwedeng milyon-milyon din ang halaga nun kapag mas tumaas pa ang presyo. Every year tumataas siya eh. Lalong-lalo na yung sa Kalatagan kasi ang lapit niya sa commercial area. No, so mamahalin ng mga lupa doon. Maraming salamat kay Ninang Delia, Mamo Delia. Dahil inofferan niya ako doon sa sa lupa na 'yon at ngayon ay 3 years ko talaga siyang binuno. Hindi biro. Kaya yun nga yung sinabi ko kanina na isa ako sa mapalad. Mapalad ako dahil hindi katulad ng iba, no? Ang ikinukumpara ko yung sa mga OFW kasi nga yan yung mga bayani natin, hindi biro kasi yung gusto mabigyan ng credits yung paghihirap nila sa ibang bansa para lang makabili ng lupa sa Pilipinas. Yun ang kinumpara ko na ako ay mapalad dahil 7 taon lang meron na akong ganito. Hindi na ako pumunta ng ibang bansa para magpakahirap kasi wala namang ibang choice eh. Kahit tapos ka sa pag-aaral, kung gusto mo talagang umangat, no, kung hindi ka swertihin sa Pilipinas, wala, kailangan mo talagang mag-abroad eh para mas malaki ang sasahurin mo eh. Yan na naman, sad reality naman talaga yan. Kaya congrats, mabuhay ating mga FW, no. Baka ma-misinterpret ng mga tangang mag-isip eh, no. Inaano ko lang, kinukumpara ko lang para masabi na ma-realize ko sa ibang mga tao na napakapalad ko. Hindi lang tayong mga vlogger na kumikita ng ganito dahil nagkaroon ng vlog. Tayong mga sinuwerte sa vlog, maswerte tayo dahil makakabili tayo ng kahit anong gusto nating bilhin. Kaya natin magpunta ng lupa sa loob lang ng ilang taon sa pamamagitan ng pagbablog. Magpasalamat tayo sa ating mga followers, sa ating mga subscribers. Una-una kay Lord, sa ating mga pamilya, yan, kung sino man yung mga sumuporta sa atin. Pasalamatan natin dahil hindi naman natin magagawa ang mga ganito kung wala talaga tayong mga supporters. Yan. So mapalad tayo. Yun, sa mga, kung meron pa man akong mga nasasakupan dyan sa mga naging parte ng mga Sword family, kung meron pang nagpapatuloy sa pagbablog dyan, dumali kayo ngayon dahil medyo tumataas na yung RPM, medyo gumaganda na yung bigayan. Hindi katulad nung January at saka nung February. Itong April, no, tsaka yung mga bandang katapusan ng March, maganda na, gumaganda ang bigayan ni YT. So malay nyo, sasabihin ni YT na taasan natin ng konti yung ating revenue para panglaban sa FB. Kaya Sword, hindi ko talaga pinabayaan ang YT dahil diyan talaga ako diyan talaga ako nagkaroon ng, alam niyo na, yung Facebook ay naging stepping stone ko lang talaga yun, pang viral, no, pang promote na YouTube channel ko. Pero pag sa kitaan talaga sa YouTube talaga ako nakakadali, kaya doon ako sa YouTube. Sa Facebook, siyempre hindi ko kabayaan yun, may kita din naman yun yung mga reels. Malaking tulong ang Facebook para magpakilala, magpasikat, lalo pag nag-viral ka, pag nag-million views ka. Sa YouTube, ang hirap talaga magpa-viral. Sobrang hirap. Lalo sa akin ngayon, tuwan-tuwa na ako pag naka 50,000 views ako. Tuwan-tuwa na. Hi! Yan ang tamang pag-jogging mga ka-Sword. Yan ang tama. Kapag kayo ay nag-jogging sa highway, dapat nandito kayo sa kaliwa. Tama yung ginawa ng mga bata. Para yung mga kasalubong, makikita nila. Kasi kung doon sila sa kanan, hindi nila makikita yung mga parating doon eh. Pwede silang masagi. Yeah. So yan ang tama. Nandito ka sa bandang kaliwa. Shout out! Thank you Lord! Maraming salamat. At salamat sa aking mga supporters. Maraming salamat sa inyong lahat. The best talaga, grabe. Ibang-iba ang pakiramdam ko ngayon. Sobrang feeling ko sobrang akong pinagpala. Maka isang girlfriend pa nga.